sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Tayo na sumamba, kumanta, tayo na sumamba, sumayaw kay Jesus. Kayo na at sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Kay Jesus ang iyong problema, magdasal, maghintay, magtiwala. Sa oras ng pangangailangan, si Jesus ang katugunan. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao, may takot sa Kanya. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao, nagtitiwala kay Jesus. Wala na ang dating hirap at pasakit, ngayon ay buhay na ganap at kasiya-siya. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao, may takot sa Kanya. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao, nagtitiwala kay Jesus. Wala na ang dating hirap at pasakit, ngayon ay buhay na ganap at kasiya-siya. Sama-sama tayo na't magpuri sa Diyos. Magsama-sama sa hilaga o silangan, sa timog o sa kanluran. Sama-sama tayo na't magpuri sa Diyos. Magsama-sama sa hilaga o silangan, sa timog o sa kanluran. Good evening, mga kapatid! Kamusta po ang inyong maghapon? Bible study na po tayo. Kung ano man ang inyong ginagawa, stop. In the name of Jesus. At tayo po ay sama-samang mag-Bible study tonight. Magandang gabi sa iyo. Bakit unang-una rito si Jen Abuyabor at si Jamie Hapin? Nagpapabati kayo?
Sister Rose Iwata, magandang gabi sa iyo, kapatid. O, pati si Brother Louie, nagpapabate. Sister Elena Dominguez Cruz, magandang gabi rin po sa inyo. Sister Amor Fulgencio, good evening. Sister Ana Pehi Reales. Sister Carmen Sebastian, ay, alam nyo ba mga kapatid, si Sister Carmen ay nakalabas na. Diba? Sabi natin kahapon lang ba natin siya? Kahapon sabi natin, di ba Sister Carmen, hindi ka magtatagal dyan. Ayan na nga, hindi siya nagtagal. Lumabas na rin po siya agad kahapon. Agad-agad. Ganon ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Thank you, Lord, at nasa, ano lang, ginamit lang nga, no, na ano yun. Ay, mas maganda yung isang kamerang yan kesa dun sa nauna. Magkaiba sila. Ito nakakapayat, yung isa nakakataba. Direct palitan mo yan. Sister Menchi, magandang gabi po. Sister Letty Garcia, good evening po. Ay, happy birthday pala kay Sister Shai. Sister Shai, hindi na naulit yung Starbucks natin. Oo. Sister Flor Cunanan, good evening. Ninang Mila, good evening po. And Ninong Lito, Sister Lina Pascual, magandang gabi rin po sa inyo. Ganon din kay Sister Lita Rial at kay Sister Lorna Pehi. Yan. Minister Ed, pakidalaw ang ating mission house. Okay. O, pati si Minister Andy nagpapabate. Nais ko pong batiin ng magandang gabi si Brother Andy Magadia. Sister Annette and Brother Olan, good evening sa iyo, kapatid. Okay. Kay Sister Esperanza Nocum, napaka-formal ng pangalan ni Esa, no? Sister Tess Malabonga. Oo, gusto ko malabongga eh. Brother Tony, good evening po. Sister Virgie Vito, ang tawag niyo sa kanya, Inang Bibe? Good evening po. Nol, ang Nocum family. Ito si Enol, pwede nang bumiyahe. Hindi. Nawili sa bakasyon. Nanay Sel, good evening. Ninang Marikit. Si Ninang Marikit, oh. Ano na siya ngayon? Ang tawag dun? Oo, teki na siya ngayon. Oo. Hindi na siya nakakapindot ng call palagi. Good evening po, Ninang Kit, Ninong Ed. Sister Rose Polanco and Brother Tristan, magandang gabi po. Oh, si Inday. Brother June Vertucio, Sister Lenny, malapit na po tayong magkita, mga kapatid. Sister Josephine Perez, magandang gabi. At si Andoy, nagpapabati rin. O, di ba? Nag-hello mga kapatid ba itong si Jenjen? Pangalawang bati mo na yan, ah. Ima! Malapit na birthday ni Ima. Makakauwi na kami. Postpone ba birthday niya? Lola Evelyn! Si Lola Evelyn. Lumabas ka na, Lola. Sister Tess Sepulveda, good evening. Levi! Andiyan ba si Jacob? Good morning! Si Jacob si good morning Jesus ang tawag ko doon. Ate Mayet, magandang gabi. Si Ate Mayet, kay Bible study, kay morning devotion, nandiyan siya lagi, oh. Sister Eileen Simulata, Sister Tina Sabalvoro, magandang gabi po. Uy, si Brother Victor Palo. Brother Victor, kamusta ka? Siniknik. Siniknik. Oo. Sister, Janet ang pangalan niya. Oo. Brother Greg and Sister Sandy. Uy, si Minister Elmer, nakalain mo, naka-online. Na-postpone ng kanilang flight. 16 na ang uwi nila. O, di ba? Pati si Brother Terry, nagpapabati rin. Kasi umatin siya ng Bible study ngayon.
Sister Grace Perez. O, isa pa, ang aking cameraman, ay wala. Asa si EJ? Ayun. Pati si EJ nagpapabati, oh. Sister G, magandang gabi po. Minister Jeff and Marichu. At ang Rada family. Sister Marie, Brother Raymond. Good evening, Sister Nelia. Okay. Sister Paulina Shimozawa. Sister Paulina, good evening sa iyo dyan sa Japan. At magkasunod sila ni Sister Rachel na nasa Japan din. Gandang gabi po sa inyo. Gabi dito, ano ba sa Japan? Ganun din ba? Magandang gabi na rin. Hapon. Sister Rose Orpilia ng Baguio. Sister Josebeth. At and company. Kasi madami sila eh. Sister Millet Cruz, good evening po. Sister Marian Lorraine Borja. Magandang gabi. O, di ba? Si Sister Sally humabol pa. O, sige. Good evening sa'yo, Sister Sally. Wala kang sinabi. Nakalagay lang, Sally Bartolome is watching with you. O. Sister... Kulang ang bayad mo. Sister Generosa Nepomuceno, magandang gabi po sa inyo. O, di ba si John Belmonte rin? Who's John Belmonte? O, David eh. Picture mo to eh. Oo. Parang nagpapabati yung mga technical staff natin dito ha. Sister Judith Cruz. Si Tucci, ay, alam mo, magaling na si Demos. Oh, salamat daw kay Dr. Bartolome sa kanyang prescription. Sister Shirley Barrera ng Pangasinan at ang Barrera family. O, di ba, sabi ni Sister Tess, tama ka dyan, Sister Ria, ang ganda mo nga dyan sa camera na yan. Huwag yung palitan niyang camera na yan. Huwag niyong ilipat dun sa nauna. Yung una, malaki ko. Sister Joy Azanza. Gamitin niyo yung camera na yon sa music ministry. At pag ginamit niyo yung kay Pastor, lagot kayo. Sister Imelda Ibayashi. Ang mga taga-Japan, naka-online ngayon. Magandang gabi po sa inyo, mga kapatid. Wakaranay? Aring ito. Oh. Brother Rick Orias. Brother Rick, kamusta ka na? Sister Lynn Lucky, magandang gabi. Sister Nida Hernandez. Sister Tess Magat. Angel Vito. Good evening, Jel. Kay Gio at kay Gap. Sister Paula Rivera Lentejas. Good evening, Sister Paula. Sister Weng, magandang gabi. Sister Lulu Madeha. Sister Lulu, ang sharing mo, binitin mo ko. Hanggang ngayon, di mo pa sinishare sa akin. Sister Erica Nokum. Nasaan ba si Erica? Umuwi na. O, di ba si Jamlingad Mercado? Nagpapabati rin. Sino bang hindi ko pa nabati sa inyo? Si Direk na lang at saka si Jolly. Sister Cora, Pastor JB, good evening. Hello po sa mga Lingad and Mercado family. Kuya Ernie, magandang gabi. Magaling ka na ba, Kuya Ernie? Tignan niyo po kung masaya na ang boses ni Kuya Ernie. Magaling na siya. Pagka ganon. Sister Chanel Sahul. Dave, good evening. Sister Nida Matulak. Si Nida nanonood. Hello, Da. Kinasal ba? Kahapon? Kahapon? Kinasal na pala si Dudoy. Congratulations kay Dudoy. Si Isa, naunahan ka na ni Nicole. Nakabisita na si Nicole. Ichan, good evening. Good evening kay Ichan. Nanonood si Ichan. Sister Linda Javier. Magandang gabi po, Sister Neva.
Hop, pwede na pala tayong magsimula. Sige, sandali lang. Brother RV De Luna Walde. Magandang gabi po sa inyo. Sister Nancy Colina. Si Sister, Sharon De Palio Leverisa. Hello, Sharon. Oo. Canada. Canada ba? Mali ka, Jin. Australia. Oo. Uy, si Pabs. Pabs, nanonood si Brother Pablo Angeles. Good evening din sa'yo, Pabs. Isa. Isa pa lang anak mo, di ba, Pabs? Oo. Brother Bobby Dungo, good evening. Brother Romy sa Balboro, good evening po. O, di ba? Isa pang nagpapabati. Sige na nga, magandang gabi sa iyo. Jonathan Bartolome. si Jonathan. Si Otan. Sister Carmela Tison. Sister Marisa. Ano bang talaga? Sister Marisa, ano bang pagbigkas ng ano mo? Ochi? Ochi? Sister Rav, good evening. Si Rav, malaki na ang tiyan pag nagkita tayo sa sobrang tagal. Sister Joanne, mauulit na ang Starbucks natin nila Shai. Joanne Garcia. Sister Odette, good evening. Odette Danganan. Dep, salamat Na-miss ko talaga yun. Thank you, Lord. Jacob, good morning, Iiyak si Jacob pagka tumigil tayo ng good morning, Jesus. Sister Melva Di Maano, magandang gabi po. Sister Mai, magandang gabi po. At kay Sister Alexis Ivy, it's her birthday today. Nanonood sila from Brunei. Si Alexis Ivy ay asawa ni Gio. Tama ba ako? Good evening. Hi, Ivy. How are you? Sister Edith Ocampo. Good evening po, Sister Edith. Okay. Sino pa ba? Sister Rose Enriquez na nasa Singapore. Magandang gabi. At magkasunod pa sila talaga na nasa Singapore ni Arian. Sister Arian, good evening. Sister Kring Hernandez. Pastor Angel Caballero. Good evening, Pastor Angel and Sister Cel. Sister Kay Banyagale, magandang gabi po sa inyo dyan sa San Pablo. Sister, Brother Patrick Besite. Sumagot talaga si Sister Marisa. Sinulat mo din lang yung pagbigkas sa tinatalog ko. Yung apelyido niya. Ter Marisa, pag nagkita na lang tayo, yung pagbigkas yun din yun Wala nga, yun pa din yun Sister Nora Lopez, good evening. Sister Ami Hernandez. Ayan, Brother Joe Marie, nanonood si Sharon. Sister Fritz ng Baguio and Brother Bong. And Sister Beng Pingal. Sister Beng. Okay, eto na. Ouchi. Marisa Ouchi. Yan. Talagang ganyan. Ouchi. Doc Edwin, good evening sa inyo. Okay. Marami na ba tayo? Marami na tayo. Sister Mabel Kalwalhatian, good evening. Kuya Jim and Tita ko, magandang gabi po sa inyo dyan. Sister Josie Umayam, Sister Olive de la Cruz, good evening sa inyo. Okay, binibilisan ko lang para kasi mag-umpisan tayo. Sige, pwede na po tayong mag-umpisa. Huwag kayong mag-alala, ulit ng bati sa linggo, mga kapatid. Okay. Tawagin ko po ngayon si Pastor Tony para po sa ating opening prayer. Sister Veron.
Ngayon ko lang nakita Sister Veron. Good evening sa lahat. Bago po ako manalangin, nais ko muna pong basahin ang mensahe ng Panginoon sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 30, talata 5 hanggang 6. Bawat salita ng Diyos ay subok na totoo. Siya'y kalasag sa kanila na kumakanlong sa Kanya. Huwag kang magdadagdag sa Kanyang mga salita. Baka sawayin Kanya at masumpungang sinungaling ka. Tayo po'y manalangin. Hallelujah. Dakilang Ama, muli kang parangalan, purihin Panginoon. Ikaw ang hari ng mga hari. Dakilang Diyos, walang hanggang Ama. Papuri pasalamat po ay binabalik po namin sa inyo sa gabing ito. Lord, sa pag-aaral ho namin ngayong gabi sa Bible study, Lord, tinatas ko po sa inyo na kami lahat ay inyong pangunahan. Higit po ang gagamitin niyo pong instrumento para ipahayag po ang iyong magandang balita, Panginoon. Lord, dalahin ko na kami pangunahan din sa tulong ng iyong banal na Espiritu, Panginoon, na buksan ang lahat, ang isipan at puso na matanggap po, Panginoon, ng maluwalhati ang salita na nais niyo pa ipaabot para sa amin lahat. Tinatas ko rin po sa inyo, Ama, ang mga tagapakinig, Panginoon, na aming mga kapatiran. Lord, kayo po muli mangungusap sa lahat, Panginoon. Alam po namin na ikaw po'y merong magandang ipapahayag na balita, Panginoon, sa bawat isa na siyang magpapalakas para sa amin lahat. Tinatas ko rin po sa inyo ang mga awit, Lord, sa gawaing ito. Lord, kayo rin po mahuuna ho sa kanila. Kayo po ang maparanghalan at makita, Panginoon. Minsan pa, Ama, ikaw po'y mangusap sa lahat. Ang iyong pong mga anak ay handa muling makinig sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang gabi mga kapatid, tayo po ngayon ay aawit na sa Panginoon at lahat po ng mga nasa kanilang tahanan, tayo na po kayo at sumabay po kayo sa amin sa pag-awit. Sabi nga ng salita ng Diyos, let everything that has breath praise the Lord. Sige, awitin natin ito mga kapatid. Lahat ng may buhay. Hallelujah. Oh, praise you, my Jesus. Hallelujah. Awit at magpuri, lahat ng kanyang nilikha. Ang buhay ko'y taglay, sa kanya nagmula. Ang buhay ko ngayon, binago niyang lubos. Kaya't ako'y magpapasyang sumunod kay Jesus. Umawit at magpuri, lahat ng kanyang nilikha. Ang buhay kong taglay, sa kanya nagmula. Ang buhay ko ngayon, binago niyang lubos. Kaya't ako'y magpapasyang sumunod kay Jesus. Lahat ng may buhay, lahat ng may buhay, sumigaw na, O Yahweh. Lahat ng may buhay, dapat magsaya. Lahat ng may buhay, itaas ang kamay. At magalang ka sa Panginoon. Minsan pangawit at magpuri, lahat ng kanyang nilikha. Ang buhay kong taglay, sa kanya nagmula. Ang buhay ko ngayon, binago
Good evening sa lahat ng Comfy family at sa lahat ng mga kapatiran na nakakapakinig ngayon, all for the glory of God. At salamat sa ganitong pagkakataon, nakakapaghayag tayo ng mabuting balita sa lahat ng dako ng daigdig. At yung mga kapatiran sa iba't ibang dako ng daigdig, alam kong ang the grace of our Lord Jesus Christ, the love of the Father, and the fellowship of the Holy Spirit remain in you always. Nakakataba ng puso na marinig natin yung ating mga kapatiran na may kanya-kanya ng mga gawain. Alam ko na kalooban ng Diyos para ang paghayag ng salita ng Diyos ay mas mabilis, mas maraming mga manggagawa ng salita ng Diyos ang naghahayag ngayon ng kanyang mabuting balita. Glory, glory to God. Si Brother Victor, tuloy lang tayo dyan. Nasa ano ka ba? Sa Boracay ka ba? Sa Iloilo? Saan ba yung iyong community, ha? Brother Victor, alam ko na tuloy-tuloy lang, ha? At yung kapatid ko, sila Sister Nida, Edwin, kinasal na pala si Dudoy. May padala si Kuy Nandeng, hindi ko pa naibigay, ha? May porsyento ako dyan. At yung ating mga naunang manggagawa sa coffee, na lahat sila ay may kanya-kanya na. At naabutan ko sila dito nung ako'y bago pa lamang kay Lord. At nakakatuwa. Alam ko, magkakaroon ng ano man tawag niyan. Pastor Rapi, batiin mo si Angel. Ito si Pastor Rapi, senior citizen na. Ay, magandang gabi, mga kapatid. Brother Angel, kamusta na? Mga contemporary dyan. Si Brother John Marie, kamusta na, kapatid? At of course, si Kaabay, maputi ka na ngayon, brother. Kamusta ka na ngayon? At of course, sila Pastor Mer. Sino pa ba? Ang ating mga, si Pastor A.G. Tolo. Ito yung mga contemporary natin. Si Bishop Ricky, of course. Nandyan siya. At yung mga kababaihan na halos di ko na matanda ng mga pangalan. Kamusta kayo? At maraming salamat na kayo din patuloy na pinagpapatuloy natin yung 2 Timothy chapter 2 verse 2. Baka nakalimutan nyo na yon. Bagamat kayo nasa ibang, may kanya-kanya kayong mga churches, pero yung ating commission, iisa pa rin yun. Take the teachings that you heard me proclaim in the presence of many witnesses and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Salamat at purihin ng Panginoon. Amen. At yung ating sa Comfy, yung ating fellow pastors, na katuwang at abangan nyo lahat ninyong katulad nito, sila Pastor Fred, Sister Nilda, sila Pastor JB, Sister Cora, si Minister Ernie, at yung mga workers nakakaabot dahil sa pagpapalang naganap ngayon. It is all for the glory of God. Yung pagpapatuloy natin nung ating Bible study dito sa Psalms 19, 1-14. Gusto ko lang ulitin sa inyo itong kayamanan na to sapagkat nandito ang napakahalagang self-disclosure ng ating ng Creator, ng nating lahat, ng universe, kasi ito'y katibayan. Andyan sa verses 1-6 ang kanyang self-disclosure sa world. Makikita natin yung prominence, yung the cosmos is praising God. So, basahin ko na muna uli. At yung kanyang 7-9, ito yung the attributes, the characteristics, and the synonyms of the Word of God and their results or benefits. Noong nakaraang Miyerkules, kami dalawa ni Pastor Rafi, naka 1-3. Tonight, yung tatlong natitira, kaming dalawa ni Minister Dodi. Nais kong gunitain sa inyo itong napakahalagang, isa kasi dito yung meron kasing 7 edition of the Divine Law. At ang number 1 dito, yung
revelation or self-disclosure ng ating Creator sa nature. Kaya yung universe ay nagpupuri, makikita natin yung glory ng kalawakan. Ulitin ko lang sa inyo, the heavens declare the glory of God, and the firmament shows His handiwork. Day unto day utters speech, and night unto night reveals knowledge. There is no speech nor language where their voice is not heard. Their line has gone out through all the earth, and the words to the end of the world. In them He has set a tabernacle for the sun, which is like a bridegroom coming out of his chamber, and rejoices like a strong man to run its race. Its rising is from one end of heaven, and its circuit to the other end, and there is nothing hidden from its heat. The law of the Lord is perfect, converting the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. The statutes of the Lord are right, rejoicing the heart. The commandment of the Lord is pure, enlightening the eyes. The fear of the Lord is clean, enduring forever. The judgment of the Lord are true and righteous altogether. More to be desired are they than gold, yea, than much fine gold. Sweeter also than honey and the honeycomb. Moreover, by them your servant is warned, and in keeping them there is great reward. Who can understand his errors? Cleanse me from secret faults. Keep back your servant also from presumptuous sins. Let them not have dominion over me. Then I shall be blameless, and I shall be innocent of great transgression. Let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in your sight, O Lord, my strength and my Redeemer. The message of the Lord. Lahat ng papuri, parangal sa iyo po lamang. Maraming salamat sa pagbibigay nyo ng pagkakataon sa amin, sa Comfy Family, na maipaabot ang iyong pagpapalang salita na aming tanging kaligtasan lamang. Maraming salamat. Again, let the words of my mouth and the meditation of my heart be pleasing to you, our rock, our Redeemer, our Lord Jesus. The anointing will be upon us, upon me, upon Minister Dodi, as we shared the good news of salvation to all, which is your word. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Kung maaalala nyo, nung nakaraang Wednesday again, ito'y hinati natin sa tatlo, no ha? Tatlo. Yung 1 to 6, it is about the disclosure or manifestation of God sa world through the cosmos. Yung kanyang glory, beauty, grace declares the glory of God. Ano ha? So, you will stand in awe at yung kanyang revelation naman sa 7 to 9 through His words at yung attributes nga na synonyms, yung the law, the testimony, the statutes, the commandments, the fear, and the judgment. Yan yung synonymous sa Word of God, and the character is converting, wise the simple, rejoicing the heart, enlightening the eyes. It is pure, enduring forever. It is true and righteous altogether. Dito na tayo sa pangatlo at nais kong tawagin yung ating kamanggagawa na si Minister Dodi. Hallelujah. Glory to God, mga kapatid. Magandang gabi po sa ating lahat.
Purihin po ang ating Panginoon sa pagpapatuloy po ng ating pag-aaral. Nais ko lang po munang basahin dito po sa aklat ng Psalm 19 din po sa verse 8, doon po sa B. The commands of the Lord are radiant, giving light to the eyes. Kanina pa po na babanggit no isang linggo na ito nga po ay sa mga talatang 1 hanggang 6, God reveals Himself in creation. At itong 7 hanggang 11, ito po ay ipinahayag ng Diyos ang Kanyang sarili sa pamamagitan ng Kanyang mga salita. So, the Scriptures, the Word of God. Ang Scripture ay tinatawag din nga po nating the law of the Lord. Yung sinasabi pa po rito, the statutes of the Lord, the precepts of the Lord, and the commandments of the Lord. So yung sinasabing commandments of the Lord are radiant, giving light to the eyes. Sa King James Version, ang ginamit po ay enlightening the eyes. Tiningnan ko po sa dictionary yung enlightening. Sabi nga po providing knowledge, understanding, or insight. Pag sinabing enlightening. So ito naman po ay synonym din po. Isang pakahulugan din po. Pag sinabing radiant, ang ibig sabihin po ay giving out or reflecting rays of light. Kaya sinasabing, the commands of the Lord are radiant, giving light to the eyes. So alam naman nating lahat na mahalaga ang ating mga mata. At tinatawag nga po na ito ay lamp of the body. Ito ay ilaw o sinasabing lampara. Kapag malusog ang ating mata, ang ating buong katawan ay maliliwanagan. Pero sabi nga, whether we like it or not, nagkakaproblema po ang ating mga mata. Lalo na nga po kung tayo po ay nagkakaedad na at hindi po natin ito masyadong naalagaan. So, lumalabo, dumidilim, at kung ano-ano pa ang maaaring nagaganap sa ating mga mata. So, ang remedyo na ginagawa natin ay talagang una, magpa-check up sa doktor at kapag tayo ay naresetahan, may mga ointment na pwedeng makatulong upang maging malinaw ang ating paningin. Yung iba minsan na talagang pinaoperahan. Pero itong salita ng Diyos na sinasabi rito, enlightening the eyes or radiant na sinasabi po, ang salita kasi ng Panginoong Diyos, ito yung pinakamabisa. Kung may kakilala tayong optometrist ba tawag dyan or ophthalmologist, yung nakakaalam tungkol sa mga mata, yung mga doktor, ang salita ng Diyos, ang pinakamahusay, pinakamagaling, kasi kaya nitong palinawin at paliwanagin ang ating mga mata sa papaano pong paraan. Kasi nga po, yung pinag-uusapan natin ay bagay na espiritual. Ano po ba ang hatid ng kautusan o salita ng Diyos sa ating buhay na naliliwanagan po ng ating mga mata? Halimbawa po yung truth from error. Maraming tao, mga kapatid, are blinded sa maraming bagay. Kaya nawawala po sa katotohanan. Ibig sabihin po, maaaring dahil sa kanilang mga pagnanasa, pagnanais o mga kagustuhan sa buhay, kung kaya naroon sila sa kamalian. Nabulag sila ng mga bagay na nasa mundong ito, na mga bagay na maaaring mga pansariling kagustuhan. Kaya ang sabi rito ni San Pablo, meron po siyang paalala sa sulat niya sa mga tiga Tesalonica.
Sa ikalawang sulat sa Tesalonica, Kabanata 2, talatang 10, ang sabi po sa wikang Tagalog, at gagamit siya ng lahat ng uri ng pandaraya sa mga mapapahamak, mga taong maliligtas sana kung kanilang inibig at tinanggap ang katotohanan. So yun po yung sinasabi natin na kayang makita ng mga mata na merong salita ng Diyos na sumusunod sa kautusan. Yung truth from error. Meron nga pong tumawag sa akin sabing ganon. Nagtatanong lang naman po, paano bang kumuha ng police clearance? Sabi ko, madali lang. Pumunta kayo sa sa police. Pero nasa ibang bansa po yung gustong makakuha ng police clearance. Sabi ko, mahirap yan. Kailangan kasi merong personal appearance yata. Sabi niya, bakit nung mga nakaraang panahon, nakakuha yata si ganito, si ganon. Sabi ko, iba na ngayon. Sabi ko, kung sakaling makakuha siya, baka may kakilala, napakiusapan, o kaya ay nabayaran. Sabi niya, hindi bali na kahit magbayad ng malaki, basta magkaroon lang. Sabi ko, hindi ko alam yan. Pero talagang yun, mali yung ganung pamumuhay. Kasi sabi nga po, sa katotohanan tayo. Ang katotohanan ay katotohanan at ang mali ay mali. So, doon tayo tumuon sa sinasabi ng salita ng ating Panginoon. Isang bagay pa po na sinasabi na liwanag ng mata na sumusunod sa kautusan at salita ng Diyos, nagkakaroon po ng discernment. Pag sinabi nating discernment, sa dictionary rin po, an act of perceiving or discerning something. Sa Tagalog, ito yung pag-aninaw, pagkawari, pagkaalam, o yung sinasabing mabuting pasya. Mahalaga po ang discernment sa buhay nating mga mananampalataya. Kasi sabi nga po, para hindi tayo malinlang, hindi tayo madaya, kailangan po natin ng discernment. Ayon kay San Pablo sa Pilipos 1, talatang 9-10, ito ang kanyang payo. Tayo po ay lumago sa ating relasyon sa ating Panginoon sa Kristo. Kasi sa ating paglago sa ating Panginoon, magkakaroon tayo ng mas maraming pagkaunawa. More understanding and more discernment. At kapag nais natin na humingi sa Diyos ng yung tinatawag na tamang bagay sa ating mga pagpapasya, doon sa Matthew 7, 9 and 10, binanggit din po roon. Sa Hebrews 5, 12-14, mga kapatid, ito po ay essential for spiritual growth. Kasi sabi nga po kailangan ma-discern natin. Maski nga sa ating kaibigan, kung sino ba yung tunay na kaibigan, maging kapartner sa negosyo, kailangan po ang discernment. So as Christians, mahalaga po ito sa buhay natin. Yun yung sinasabi natin na nakikita ng mata na mayroong tinatawag na enlightenment, mga kapatid. So, sino po yung mga taong tinutukoy dito na nagtataglay nito? Ayon po sa 1 Corinthians chapter 2, mga kapatid, 13-15, ito yung mga taong nagtataglay ng Espiritu ng Diyos. Sapagkat nauunawaan ang mga bagay na espiritual sa paraang espiritual. Nauunawaan ang mga bagay na espiritual ng mga taong nasa espiritu. Kaya po, napakahalaga ang pag-aaral ng salita ng Panginoon. Yung talatang 7 hanggang 11, ang sinasabi po sa atin dito ay napakahalaga na basahin natin, pagmuni-munihan at sundin ang mga nakasaad dito. Because obedience is what God desires. Ito po ang inahangad ng Panginoong Diyos. So, when it comes to sinasabing commandments,
God's people have three responsibilities. Meron tatlong bagay na tungkulin ang mga Kristiyano, ang mga anak ng Diyos. Una, ang sabi nga po ay, hear them. Pangalawa, learn them. At pangatlo ay, do them. So meaning, o sa Tagalog po ay, kailangan na mapakinggan natin, marinig natin, matutunan natin, at maisagawa natin. So we should hear the voice of God as the Spirit speaks to us personally. Sa Hebrews 3 verse 7, if you hear God's voice today, do not be stubborn or harden not your heart. Kasi ang Panginoong Diyos ay palagi ang nangungusap sa atin. At ang kanyang mga salita ay ipinangangaral upang maunawaan natin ang kautusan ng ating Panginoong Diyos. At hayaan natin na mapakinggan natin. Turuan tayo ng banal na Espiritu Santo tungkol sa kanyang katotohanan at yung empowerment. Masunod natin ang mga nasasaad sa mga salita ng ating Panginoong Diyos. Doon sa Romans 10, mga kapatid, basahin ko lang po sa atin, Romans 10, 14 to 17. Ganito po ang nasasaad. Romans 10, 14 hanggang 17. Ngunit paanong tatawagan ng mga tao ang hindi nila sinasampalatayanan? Paano silang mananampalataya kung wala pa silang napapakinggan tungkol sa Kanya? Paano naman silang makakapakinig kung walang nangangaral? At paanong makapangangaral ang sinuman kung hindi siya isinugo ayon sa nasusulat? O kay inam na makitang dumarating ang mga nagdadala ng mabuting balita. Ngunit hindi lahat ay naniniwala sa mabuting balita. Ganito ang sabi ni Isaias, Panginoon, sino ang naniniwala sa sinasabi namin? Kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at makakapakinig lamang kung may mangangaral tungkol kay Kristo. So, yung sinasabi po natin dito, mga kapatid, ang Panginoon ay nireveal niya ang kanyang sarili sa pamamagitan ng creation, sa pamamagitan ng kanyang mga salita. So, kaya mula noon hanggang sa ngayon, ang mabuting balita, ang kanyang mga kautusan ay pinapangaral upang pakinggan natin, upang matutunan natin, at higit sa lahat, isagawaan natin. Sa James chapter 1, mga kapatid, tayo po ay hindi lamang listeners, tayo po ay doers of the Word of God. Magandang gabi po, mga kapatid. Ay, glory to God. Thank you, Minister Dodi, sa salita ng Diyos na ating buhay. At yan lamang ang makakapagbago sa sino mang tao. Kasi katulad nga doon sa 7 to 9, ito yung attributes of the Word of God. Na ulitin ko, napakahalaga, the law is perfect. Converting the soul. Ano yung susunod? The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. The precepts of the Lord is right, rejoicing the heart. Yung kay Minister Dodi, the commandments of the Lord, sa New King James Version, the commandments of ang nagamit niya ay NIV, Radiant. Sa pinakamalapit kasi na translation ay King James. Sa New King James Version, the commandments of the Lord is pure, enlightening the eyes. So, flawless ang salita ng Diyos, unalloyed, adulterated. Kumbaga, there's no evil in it. Kaya pag sinabing
the commandments of the Lord, yung kanyang order, yung kanyang charge, yung kanyang ordinances, yaan ay malinis. At lilinisin ang iyong pananaw sa buhay. Kaya kayamanan itong the written word of God, which is the attributes of the word of God. Kunin ko yung susunod. The fear of the Lord is clean. Clean, ha? O, ulitin ko. The fear of the Lord is clean, enduring forever. Naku, ano kaya ang ibig sabihin nito? Pag sinabi natin, yung the Word of God, yung synonyms nga, the fear of the Lord is clean, enduring forever. Ito munang fear. Pag sinabing fear, it is an awe, reverence, and respect. Pag sinabi ring fear ay worship. Alam nyo ba yon, mga kapatid? Meron tayong kahulugan ng fear. Ito yung tinatawag nating reverential fear. You are afraid of displeasing God. Kaya kapag ikaw ay may takot sa ating Panginoon Diyos, makita mo pa lamang ang kasalanan, ikaw ay tumatakbo na. Tsaka yung conviction mo sa iyong pamumuhay ay napakalakas dahil ikaw ay may takot sa Diyos. Meron akong napag-aralan na gusto kong i-share sa inyo yung kanyang definition ng fear. Ako'y tuwan-tuwa dito. Siya isang theologian. Ang pangalan niya ay si William Temple. Ayan, ito yung kanyang definition. Kasi ang worship, dito, the fear of the Lord is clean. Tayong mga tao dito sa lupa, it is a habit of us na sumamba. Oo, ang mga tayo, sumasamba. Kanya nga lamang, ang problema, sino ang sinasamba? Pero naging kaugalian na ng human beings na meron silang sinasamba. Minsan nga, ang sinasamba nila, ang sarili nila. Minsan ang sinasamba nila, mga bagay, created things. Minsan ang sinasamba nila, yung mga idol nila, mga hero nila. Pero dito, yung fear of the Lord, yung object ng iyong worship, dapat klaro. Ang ating sasambahin, ang ating Ama sa Langit na nagkatawan tao sa pamamagitan ni Hesukristo at ang pangakong paraclete or helper na ang banal na Espiritu, person ito, mga kapatid. Ang relasyon natin sa totoong Diyos. Kaso, dito yung fear of the Lord ng mga tao, minsan nga, sinasamba ng mga tao, hindi naman si Jesus Christ sinasamba, pag tinignan mo, sa pera O pera. Yan ang numero unong kalaban sa pagsamba Kasi para bagang ginodiyos na ng mga tao ang pera ngayon. Pero, alam niyo ba naganap ngayon sa atin? Itong pandemic na to, parang huminto ang mga kabisihan nating lahat at nakita natin kung ano lamang yung mahalaga sa buhay ng isang tao dito sa lupa. Para bagang makikita mo na yun doon sa unang Timoteo 6:7-8 na kailangan mo lang pala food and shelter. Diba? Parang you come to realize na yung palang mga ibang nating mga nagbibihag sa atin dito sa mundo ay nakita mo, para bagang hindi pala sila ganong kahalaga. Di ba dun nga sa verses 10 hanggang 12, dito sa Psalms 19, makikita natin dyan na the word of the Lord is better than gold. Kumbaga, better than possession. Di ba, tayo ngayon, siguro nung wala tayo kay Lord, lagi natin sinasabi, trabaho ng trabaho kasi time is gold. Parang ganon.
Pero makikita natin dito, sinasabi ni Haring David na more precious pa ang Word of God than gold than your possession. At hindi lang yun. More sweeter than honey, tsaka yung drops ng honeycomb. Imagine, so ano ba yung, di ba pag sinabing sweeter than honey ang Word of God, di ba yung pleasure mo, makikita mo na yung Word of God is siya ang pinaka-pleasurable thing in this world. Ngayon, kung marirealize mo yun, oo nga, ano, ha? Ako lang to, naisip ko lang. Sabi, ang Word of God, precious than gold. Kasi ngayon, pag tinignan mo, makakain mo ba yung gold? Parang pagpapilihin ka. Di ba parang yung pera mo minsan, darating pala ang panahon na pag tinignan mo, kung walang pagkain na, halimbawa, di ba nga, nagka-panic na lahat. Pagpunta mo sa supermarket, grocery, may pera ka na. Alam mo, dami yung pera. Pagtingin mo, naku, walang pagkain. Siguro kahit na halimbawa, pagka nando ka na sa gutom ka na, o uhaw ka na, siguro bibili ka ng isang tubig. Magkano yan? 100. Huwag na mo ng 100 dahil talagang wala ka na mabiling tubig. Di ba yung living water, si Jesus Christ din yan. Bibili ka ng tinapay, anong gagawin mo doon sa ginto mo? Ngangat-ngatin mo. Parang inisip ko nga, grabe pala you come to realize na mas, di ba nagpalakas, nagpatatag sa atin, yung Word of God pa rin. In the final analysis, pupunta ka pala sa Word of God. Parang yun ang nagpapalakas sa atin. Tsaka, pag napakinggan mo yung mga good news sa ating pagbabahagi ng ating mga kapatiran, sa Sabado, abangan nyo. Kasi yung meron tayong kapatiran dyan sa Laia, di ba may worship center tayo? Alam nyo ba, nung nag-lockdown, nagpapagawa na ngayon siya ng bahay. Siguro glimpse lang. Nung nandun kami, nung hindi pa nagpa-pandemic, lagi nilang pinagpe-pray, Pastor, pag-pray nyo kami kasi wala kaming mahuling isda. Wala nang mahuling isda. Tapos, bakit? Kasi walang ulan. So, pinag-pray natin na umulan. Alam niyo ba, pagkaraan ng halimbawa, ilang araw, tumawag yung sister, umulan na, nakakuha na kami ng isda. Pero, ang trabaho nila, mga mangingisda doon sa dagat eh. Alam niyo ba, nung nag-share siya, diba, doon sa kanyang Facebook, ano yun, ilang kilo? Minister Andy? 100 kilos! Kumbaga yung bangka nila, siguro 100 kilos ang bigat nun. Si Brother Palomo to, mga kapatid. So dito sa lockdown na to, itong mga ito, walang pinagtitiwalaan ito kung hindi Word of God lang eh. Kaya yung pagpapatutuon nila, ay, salamat sa Diyos. So kahit na ganito nangyari, ang mga anak ng Diyos dahil may Word of God, may takot sa Diyos, grabe yung nagaganap. Di ba yung sharing nga ni Sister Ria nung isang araw, yung nanay ni Sister tsaka mga kapatid nung taga Bulacan, di ba na COVID, pakatapos, ano na nangyari? Yun doon sa Mandaluyong. Di ba, sabi nga natin, binibiro, si Minister Ed nga, taga Mandaluyong pala dati yan, pero sa labas daw. So, yung mga nagbibiro, pero sino nagpapagaling, sino nagko-comfort? Si Lord. So, itong fear of the Lord, nako, kailangan matakot ka. Matatakot ka sa Diyos kasi ginagalang mo siya, hindi ka magbibigay ng sama ng loob kasi minsan gawa ka lang ng gawa, kung mali naman yan, hindi yun ang fear. Fear of the Lord is you're afraid of displeasing God. Ito yung kay William Temple. Natuwa ako dito. So sabi niya, ito yung definition niya ng worship. So it is an awe, reverence, respect. It is worship. Di ba sa John 4:24, worship the Lord in spirit and in truth. So mahalaga yan, ha? Ang truth si Jesus Christ. Ito yung kay William Temple. Ang worship is to quicken the conscience by the holiness of God. So doon pa lamang ay matutuwa ka na. Ang pagsamba ay yung iyong conscience, it is the moral sense of distinguishing what is right from wrong. Parang katulad nung kay Minister Dodi, kailangan meron kang discernment sa right and wrong. So yung conscience natin naka-built in sa atin
mga tao yan, yung conscience, madidistinguish mo what is right from wrong. Even our conscience should be in subjection to the Holy Spirit. So, quicken our conscience by the holiness of God. Yun ang definition niya ng fear of the Lord. Meaning to say, yung conscience mong mabilis na makita ang kabanalan ng Diyos. Hindi yung walang pamumuhay na na marumi ang ibig sabihin niyan. Kaya yan ay pagsamba. To feed our minds with the truth of God. And that is worship. Ano ba yung laman ng, di ba? Ako nga maski nung unang panahon pa, parang pagka nakikinig ka sa news, parang bibihira ang good news. Kasi binabay ng mga tao dito sa lupa, yung mga news, mga violence, mga sex, mga kung ano-ano, yung mga good news pa, ay yung mga bad news ba, pagbukas mo, wala ka nang makita. Buti na lang, meron ngayong maraming good news na naghahayag sa telebisyon. Ang good news na naganap tayong lahat na mga manggagawa ni Lord ay tumayo, nangaral. Kaya pagbukas mo ng Facebook ngayon, Instagram, lahat, makikita mo puro mga manggagawa ng Diyos, naghahayag ng salita ng Diyos, buong mundo. Grabe na yung naganap na yan. Puro good news yan. Kaya if-feed natin ang kaisipan ng mga tao sa katotohanan ng salita ng Diyos, paksambayan. Paksambayan. Kasi kung ang laman ng isipan natin ay puro na lang mga bad news, so on and so forth, huhubugin yung society niyan. Kaya tuloy, pag nakita mo, galit ka na rin, so on and so forth. Kung i-feed natin ng Word of God ang kaisipan ng mga tao, paksambayan. To purge the imagination. Ito. Ibig sabihin ng purge, lilinisin mo. To purge, yung kaisipan. Kasi yung kaisipan natin, mabilis maklakbay Yung kaisipan natin, para bagang mabilis mag-isip minsan ng mga di ka nais-nais Diba? Kaya lilinisin mo yung imagination mo. Minsan nga, pag bukas mo lang sa Facebook, merong mga, di ba, ano ba yung mga makikita mo dyan? Huwag mo na, sarado mo na yun. Ano ba yan? Delete. Anong tawag dyan? Huwag, lock. Ha? Anong copy? Anong share? Huwag nyo ka-copy, huwag nyo i-share. Ibig ko sabihin. So, ibablock nyo na. Kailangan, purge the imagination by the beauty of God. Kaya natuwa ako dito sa theologian na to, si William Temple na napag-aralan. Imagine, yung ipe-purge mo yung kaisipan mo, papalitan mo ng beauty of God. Diba? Kasi ang daming magagandang ginawa ang Panginoon Diyos sa creation Kahapon nga lang, nagkaroon kami ng pagkakataon. Nakalabas kami for the first time. Meron nag-imbita. Sabi, punta daw doon sa kanyang sa kanyang property na nabili. Farm. Alam niyo ba na ang lamig doon sa kanyang lugar? Tapos meron doon sa dulo, merong falls. Kaya lang sa government pala yung falls na yan, bagamat nandun sa loob ng property niya. Pero pwedeng gamitin, i-develop. So, yung mayor, kaibigan at gusto nga i-develop yung lugar na yun. Malamig, parang ang kanyang klema ay hawig ng Tagaytay. Pero sabi nung taga ron, mas malamig daw sila sa Tagaytay. Pero mas malamig pa rin ang Baguio. So, sa gitna sila. Pag tinignan mo yung beauty ng creation, yun na lang falls. Yun na lang mga puno. Si Sister Ria nga, yung sitaw, pinagkukuhan niya yung sitaw. Kaya may ulam kami para bukas kasi may nakapamalengke na Pero yung sitaw, sila nung sister natin, talagang kinuha nila yung mga sitaw. Dati naman, nung nakaraan naman, nagsusungkit kami ng santol. Di ba, ngayon pagpasok natin sa totoong buhay, wala pa namang siyempre, yung mga employer, pagdarasal din natin kasi ang mangyayari pala dyan, parang
sila ba ang nire-require na magpa-test ganito yung papasok sa trabaho at yung mga iba wala pa naman mga sasakyan, bisikleta, so on and so forth. Pag umpisa ng economy, paano iikot, di ba? Pag inisip mo. Pero yung nakausap nga namin, may wisdom, binigyan ng wisdom. Doon nga sa Word of God, di ba? The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. Kasi ano siya, galing siya ng Cotabato. Tapos nag-migrate siya sa isang lugar, tapos napunta siya doon sa bundok. Tapos, alam niyo ba wala naman siyang ganong kapera, pero pwede palang upahan yung lupa, tapos tatamnan mo, tapos ngayon yung kanyang pag nag-deliver pala siya, trailer ng truck, yung mga panindal mo. Kung ano yun, sili, kung ano-anong gulay, ganito, pwede pala. Kasi tayo, na condition tayo na white-collar jobs, ang dami pala nating mga lupang nakatiwangwang na pwede nating maging kabuhayan. Pakatapos, nung kakakwento-kwento ko, kamag-anak pala niya yung secretary ng agriculture. Yun tayo, agriculture tayo, yung agricultural country. Tayo sa Pilipinas. Di paramihin natin yung pagkain natin katulad nung nangyari kay Palomo. Alam niyo ba yung mga isda sa dagat? Kaya nagpapagawa siya ngayon ng extension ng bahay niya dahil sa pandemic na to, ang daming isda. Nako, pwede palang gawin ng Panginoon Diyos yan na pasaganain itong ganitong pangkakataon yung mga Kristiyano. Sila ngayon kumbaga, ang grace ni Lord, kung maalala nyo ng linggo, universal. Ang grace ni Lord ay para sa lahat, good and bad. Pero ang mga anak ng Diyos, merong special favor. Tayo yan. Ito, ipe-press mo ang iyong imagination by the beauty of God. To open our hearts to the love of God. Buksan mo na yung puso mo dahil mahal na mahal ka ni Lord. Kasi kung maalala nyo, ang church, mahal ni Lord. Tignan natin, basahin ko, ha? Dito tungkol ito sa fear of the Lord. Ito. Sandali lang. Tignan nyo, ha? Ephesians 5:25-26. Christ loved the church and gave Himself up for her to make her holy, cleansing her by the washing with water through the Word. So, the fear of the Lord is clean. Lilinisin ang buhay ng tao. Tsaka it is enduring forever. Di ba naalala niyo sa Matthew 35? Tingnan niyo nga mga kapatid. Yung the word of heaven and earth will pass away, but the word of God will last forever. Sa 1 Peter 1 verse 25. Ephesians 5:25-26. Mali. Bakit? Doon sa washing, anong verse ba yon? Christ loved the church and gave Himself up for her to make her holy. Sa 27? Pakitingin nyo nga mga kapatid, okay? So lilinisin tayo ng Word of God. Nakita nyo na, lahat tayo. Baka, Beb? Yung nilinis ng salita ng Diyos, ang church. Ang Word ang naglinis, okay? So, nakita nyo, 27, 28, 29 ba yan? Yung sa sanctify. Okay. Okay, 26. Okay. Ano pa? Yung the fear of the Lord is clean, malinis. Siya ang maglilinis sa atin. The word of the Lord remains forever. Ito na yung sinasabi ko kanina. Heaven and earth will pass away, but my word will not pass away. Sa Matthew 24:35.
Yung word of the Lord will remain forever. Ito, but the word of the Lord remains forever. And this word is the good news that was preached to you. Imagine, dala-dala natin yan. Yung mabuting balita, kasi yan lamang ang nakikita kong talagang solusyon para sa pagbabago ng sino man tao dito sa lupa. Lilinisin ang maling pamumuhay. Naalala nyo ba yung the Word of God is active and alive, penetrating dun sa where the soul and spirit meets, the bone and marrows. So the attitude, the thoughts will be cleansed, iko-correct niya, itatama niya yung iyong saloobin. Yan ang panlinis sa kabulukan dito sa takbuhan natin eh. Kasi pag inisip mo, di mo na kayang isipin eh. Kasi pagpasok, iniisip ko rin niya, ano ba Lord ang... kasi yung pagpasok, siyempre yung sa economy, paano umikot, so on and so. Hindi mo na kayang isipin eh. So tayong tayo, pinagpala, ang Word of God, i-spread ng i-spread, yan ang maglilinis. Kaya nga binigyan ng wisdom yung nakausap namin kahapon. Ang ginawa niya, ilang hektarya, inupahan niya ng this much for 5 years, pwede pala yun. Kasi nakatiwangwang lang yung lupa, para bagang nakipag-deal siya dun sa may-ari ng lupa, ilang hektarya, tapos kumuha siya ng mga tauhan. Ngayon, pwede palang mga pagkain. Kasi yan ang kaya nating isupply sa buong mundo. Yan dami nating pagkain eh. So, kung lahat ng tao ay... Siyempre, pag sinabi mong farmer, kasi ang tingin natin, para bang mababang uri ng trabaho, pag inisip mo naman, kasi pag inisip mo lang daig niya yung kumikita ng 100,000 isang buwan eh. O daig niya yung kumikita na halimbawa ng 50 mil 100 eh. Kung nandito ka nga sa para bagang maunlad o sa syudad, parang kita ka ng 30, 40, mataas na posisyon. Upa mo sa bahay, 20. Tapos, pamasahe mo, 5,000. Magkano lang na matitira? Kuryente, tubig. Hindi ko naman sinasabing mag-uwian na tayo sa mga probinsya o kung ano-ano. Bibigyan tayo ng wisdom ng Word of God kung paano nating enjoy itong earth na pinagkatiwala sa ating lahat. There is enough for everybody. So, to open our hearts to the love of God, ang worship, mahal ka ng Diyos. Buksan mo lang yung puso mo at susunod, to devote our will. I-devote mo ang will mo to the purpose of God. I-devote mo yan. Kasi ang the Word of God, yung fear of the Lord, it will produce, it will establish you in your life. Psalms 118, Psalms 119:38, and Proverbs 1:7. It is the wisdom of the Lord that will give you knowledge on how to live according to the will of God. At finally, meron dito yung fear of the Lord na pagpapala. Acts 9:31. Tignan nyo, Sige, buksan nyo. Ito yung progress ng gospel. Kapag may fear of the Lord, ang anumang Christian community at yung mga nakapaloob doon. Kasi pagka ikaw ay napili ng Panginoon Diyos na maging pastol sa isang kawan, nako, sobra sa honor and much greater responsibility. Ikaw kasi ang mangangalaga doon sa tupa. Ikaw din ang magpoprotect. Kaya nga, precious yung Word of God. Kaya i-appreciate natin the appreciation of the Word of God sa verses, sa chapter 19, verses 10 to 11. At the Word of God will also protect us. Nandun din yun sa verse 12 and 13. At dun sa 14, it is the application of the Word of God na yung pananalita, yung puso, lilinisin ang salita ng Diyos. At ito na nga yun sa Acts 9:31. Kayamanan itong the law of the Lord, itong Word of God. Ito lang talaga, siyempre, matatalino tayong mga tao, mahuhusay, magagaling, skillful, pero there will come a time na
Wala talagang magagawa ang tao kung wala ang Diyos eh. Wala eh. Pag inisip mo pa rin, sige, okay na. O, mahusay, magaling, so on and so forth. Eh, ito, isang iglap eh. Parang marirealize mo na wala ka palang magagawa, tatawag ka sa Panginoon Diyos. So, napakaganda ng pangyayaring ito para sa ating mga Kristiyano. Nagkaroon tayo ng awareness, awakening, natupad yung ating vision sa 2020 vision sa Matthew 28. Ang dami ngayon naghahayag ng salita ng Diyos. O ito na. Acts 9:31. Ito yung progress ng gospel. Then the churches throughout all Judea, Galilee, Samaria had peace and were edified and walking in the fear of the Lord and in the comfort of the Holy Spirit, they were multiplied. O, dumami. Kaya, any Christian community na merong fear of the Lord, na sabi nga ni William Tyndale tuloy, Temple, quicken our conscience by the holiness of God, to feed our minds with the truth of God, to purge the imagination by the beauty of God, to open the heart to the love of God, to devote your will to the purpose of God. It is an inner attitude and feeling of awe, reverence, gratitude, and love toward God, resulting from a realization of who He is and who we are. We need the Lord. And spread His word. In Jesus' name we pray. God bless us all. Hallelujah. Thank you, Lord, sa pagkakataon na kami nagamit sa pagpapahayag ng iyong magandang balita na aming sustenance, aming comfort, aming buhay. So we treasure, we embrace your word, and we will always actively spread the gospel throughout the whole world. In Jesus' name we pray. Amen. God bless us all, mga kapatid. 2 Timothy 2:2. Hallelujah.